Bukod sa mga luxury vehicle ng mga diskaya, iimbestigahan rin ng Bureau of Customs sa mga umano'y mamahaling ari-arian ng iba pang contractor ng mga flood control projects. Kabilang na riyan ang mga yate at helicopter. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, aalapin nila kung nabayaran ang mga kaukulang tax nang ipasok ang mga ito sa bansa o kung smuggled ba ang mga ito. Naunang naghain ang BOC ng search warrant sa mga luxury vehicle ng mga diskaya. Hindi tayo nakatutok lang sa Diskaya family at hindi tayo nakatutok lang sa contractors. We are also extending our investigation and research on the other names that are being mentioned. Kasama na yung mga kasamahan natin sa pamahalaan. Yan ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayun nga, yun na itanong ko rin kahapon kay Commissioner Ariel Nepomuceno na sila ba'y nagbubusisi na rin ngayon dun sa iba pang mga pangalan na iniuugnay dito sa flood control projects? Kasi yung video about the luxury cars, hindi naman yan ngayong taon lang lumabas. Diba before pa iyan? Yes. Ngayon, kung mag-subside man itong issue na ito, meron ba sila kakong team na tumututok sa mga ganyan? Halimbawa, nag-post ng ganitong luxury car. Politiko, kahit hindi contractor, yung mga politiko, na-check ba maigi kung talagang tumaan ba yan sa tamang proseso? Para naman hindi masabi na ang atensyon lang natin ay nasa luxury cars ng mga diskaya. Hindi ba? Ito pa mga kapatid sa iba pang mga balita, kinumpirma naman po ng COMELEC na 3 sa 15 malalaking contractors ng flood control projects na tinukoy po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay nga ng campaign donations noong 2022 elections. Ayon po sa COMELEC, perang donasyon mismo ang ibinigay ng mga kontratista sa ilang kandidato na tumakbo sa national positions. Kahapon nga po na isumite na ng COMELEC ang listahan ng higit 30 kontratista na nakita nila na nag-donate ng pera sa mga kandidato noong 2022 base sa kanilang records. Posible pa raw madagdagan ng mga kasama sa listahan dahil makikipagpulong pa ang COMELEC sa DPWH para alamin kung may aktibong kontrata ang iba pang contractors nang magbigay sila ng donasyon sa mga kandidato. Nakatanggap naman ng sulat ang PAGCOR mula sa Senado na naglalaman ng mga alias o ibang pangalan na posibleng ginamit umano ng ilang opisyal ng gobyerno para makapasok sa kasino. Sa ilalim ng Presidential Decree, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok at paglalaro ng sinumang mga opisyal ng pamahalaan sa mga kasino. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, sinulatan na nila ang mga kasino na siyasatin at tingnan kung naglaro nga ba talaga ang mga nasa listahan. Humingi siya ng records at pruweba gaya ng mga litrato ng mga posibleng sugarol na opisyal. Dagdag pa ng PAGCOR, posibleng kabilang sa mga high roller o big time na tumatayo sa mga kasino ang dating district engineer ng DPWH. What I can confirm that they have been banned. However, whether it is money laundering, I have not had the final word on it. What I was told, the management, Newport World, the management of Newport World had initiated a ban on these people. Yan ang tinig ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco. Ito yung kahapon na ugnayan natin kay Chairman Tenco. Ang sinasabi niya dito, na itanong kasi ni Manong Ted, iba talaga yung mga information na galing kay Manong Ted, na kino-confirm niya kung yung dalawang DPWH officials ngayon na iniuugnay dito sa mga ghost projects dyan sa Bulacan, 1st District, ay naban na daw nung 2024 pa lang sa Resorts World. Yun ang sinasabi. Kinonfirm po ito kahapon ni Chairman Tenco, pero hindi pa kumpirmado kung ano ang dahilan kung bakit naban. Pero 2024 pa nga daw banned na yung dalawa. So base doon sa naging pahayag ni D. Alcantara o dating D. Alcantara dito sa mga nagdaang hearing, posible na sa iba ng kasino ito naglalaro sa ngayon. Pero gumagastos pa rin siya ng milyon. Diba? Yun din na nabanggit kahapon ni Chairman Tenco, pinag-aaralan nila, binubusising maigi, may posibilidad na high roller. Yun ang sinasabi. Pero hindi pa rin kumpirmado. High roller, mga kapatid, sa explanation nga po kahapon ni Chairman Tenco, ito yung mga malalaki kung tumaya. Wala sila dun sa mass gaming. Yung pag pumasok ka ng casino, kita mo yung maraming naglalaro. Nasa mga VIP rooms sila na may mga VIP host na nakatalaga sa kanila. Oo.
Pilipino. So ayan po yan mga kapatid. Antabayanan po natin ang iba pang mga balita tungkol po dyan. Sa iba pang mga balita, nagsimula na po ang pagdinig ng Kamara sa pinakamalaking proposed budget ng DepEd sa atin pong kasaysayan. Ito nga yung pinag-uusapan namin kanina ni Tita Mase. Halos 1 trilyong piso o mahigit 928 billion pesos ang hinihinging budget ng ahensya para po sa susunod na taon. 18% yung mas malaki kumpara po sa 782 billion pesos na pondo ng DepEd ngayon pong taong 2025. Kapag pinagbigyan ng hinihinging pondo, planong tutukan ng DepEd ang pag-hire ng 65,000 na karagdagang mga staff at pagdoble po sa allowance ng mga guro kada buwan. Deserve. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.